po ay humaharap sa magandang hapon ho sa inyong lahat. Ako po ay humaharap sa inyo ngayon upang liwanagin ang ilang mga nabibinbin na mga issue kaugnay sa naging aksyon ng Ombudsman sa rekomendasyon report ng mababang kamara, yung komite nito sa Committee on Good Government and Public Accountability, pati na po mga bagay-bagay tungkol sa answer ad cautelam na inilahad ng nasasakdan na pangalawang Pangulo. With that, handa po akong tumanggap ng mga tanong sa inyo. Thank you, Attorney Bukoy. For today's first question, we call on Melalis Moras from PTV4. Hi, good afternoon po, Attorney Bukoy. Tanong ko lang po sana, una sa lahat, ano po ang masasabi ng House Prosecution Team sa naging reply ng kampo ni Vice President Sara Duterte dito sa writ of summons ng Senate Impeachment Court? Ang inilahad ho, ang final ni Vice President Duterte ay hindi reply kundi isang answer ad cautelam. Ano po ang aming reaksyon dito? Ang ibig sabihin po ng ad cautelam is for caution. So, ibig sabihin, hindi pa niya tinatanggap yung o kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. Sapagkat ayon ho sa rules, pag ikaw ay nag-file ng special appearance, dapat ilahad mo ang dahilan kung bakit mo kini-question ang jurisdiction ng husgado. Ang ginawa ng pangalawang Pangulo through her lawyers, pamamagitan ng kanyang mga abogado, nag-file lang ng ad cautelam, entry of appearance, pero walang sinasabi kung anong dahilan. Ganon din po yung kanilang ginawa nung sila ay maglahad ng answer ad cautelam. Patuloy nilang hindi kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. So ito po hindi ho ito naaayon. So as if nag-file siya ng answer pero hindi niya kinikilala ang jurisdiction. Number one. Pangalawa, predictable po sa mga naging pangyayari ng mga nakaraang araw bago siya naglahad ng kanyang sagot. Inaasahan na po namin ito na she will file something like this. Patuloy niyang hindi kikilalanin ang jurisdiction ng impeachment court at maninindigan siya na walang jurisdiction. Meron pa nga dyan, may sinabi pa, dadagdagan ko po, sinabi na ang Articles of Incorporation is a mere scrap of paper. In other words, basura. Kung basura, bakit yung sinagot? Di ba? Opo, with this po, Attorney Bukoy, kung sinasabi natin na hindi naman yun talaga reply as it is, magre-reply pa rin po ba within 5 days upon receipt ang prosecution team? Yes. Magpa-file kami ng reply. Ang deadline namin ay sa Sabado, pero palagay ko handa kaming sumagot ng mas maaga. Okay, thank you po, Attorney. Walang anuman. Thank you, Mela. Let us now turn to Vivian Gulia from ABS-CBN2. Vivian, please proceed with your questions. Attorney, magandang hapon po. Kunin ko lang po afternoon. yung komento ninyo dito sa pahayag dito sa answer ad cautelam ni Vice President Duterte. Sinasabi po niya dapat i-dismiss ang complaint dahil na-violate daw po yung 1-year bar rule. So void ab initio raw po itong reklamo. And number 2, sabi po niya, there are no articles of impeachment before the court after the order to return it to the House at wala raw pong naging presentasyon ng articles before the impeachment court as required in the Senate rules. So yun po yung basis niya for calling for the dismissal. Okay, let's break down your question kasi multiple Ano po yung una ninyong katanungan? Yung void ab initio dahil daw po na-violate yung 1-year bar rule. Yan ho ay liliwanagin namin doon sa reply. Ayokong prematurely sagutin yan sapagkat yan ho lahat ay ilalahad pag-file namin ng reply. Yung pangalawa niyong tanong, sinasabi niya na wala namang articles of impeachment. Ang articles of impeachment ho ay nandiyan, nasa impeachment court. Yung articles of impeachment ay ikinalakip doon sa writ of summons na isinerve sa kanya. Kaya siya nakasagot. Buhay na buhay ang articles of impeachment. Ngayon, regardless of the defect ng answer, dahil nga ad cautelam, hindi kinikilala yung jurisdiction ng impeachment court, we welcome this dahil uusad na po tayo ngayon. Ang importante, tumuloy tayo sa pre-trial, tumuloy tayo sa trial. Yung finally, yung pangatlo, sinasite niya na hindi tama na mag-proceed to trial dahil
sinight niya yung may kamalian sa proseso at sinasabi niya yung impeachment rules number 1013, I think 1013, na sinasabi na dapat i-exhibit ng prosecution ang articles of impeachment. They are citing a rule that does not exist sapagkat ang nag-sponsor po nitong resolution na to na ipasa itong impeachment rules na ito ay si Senator Coco Pimentel. Yan ho ay hindi na-aprobahan ng Senado. So wala ho yan sa impeachment rules. Ang effective, what governs the impeachment rules now ay yung Senate Resolution number 39 na walang nakasaad doon na dapat mag-exhibit o magpresenta ang prosecution ng articles of impeachment bago panagutin o bago pasagutin ang nasasakdal na opisyal. So yung sinasite nilang rule doesn't exist. Wala ho yun. So they're citing a rule na contrary to the existing rules on impeachment na resolution number 39. Ito po yung rules of impeachment na sinunod nila nung impeachment ni former Chief Justice Corona. Sir, dun lang sa one-year bar rule kasi 'di ba ang nakalagay sa Constitution if it applies doon sa mga complaints that are initiated. Ano po yung definition ng initiated? Ano yung mako-consider na initiated? Okay. Under the rules po, and decided cases ng Supreme Court, initiation happens when the impeachment complaint is endorsed to the House Committee on Justice. Hindi ho nangyari yun sa tatlong unang impeachment complaints eh. Ngayon, ito pong current impeachment complaint, hindi na kinakailangan dumaan doon because nakuha na yung more than 1/3 na endorsement ng mga congressman. Kapag ganun po, yung articles, yung impeachment complaint becomes the articles of impeachment itself. Yun ang sagot. And So hindi ho na-violate yung one-year bar rule because yung tatlo na naunang impeachment complaint, hindi ho nakaabot eh doon sa referral to the Committee on Justice. So walang na-violate na one-year bar rule. huli na lang from my end, attorney, what can you say that the Vice President previously issued statements na she wanted a bloodbath, pero itong kanyang action, yung kanyang answer ad cautelam is calling for a dismissal of the complaint, and matutuloy pa po ba yung trial? Matutuloy para ho sa prosecution dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala ho siyang factual nor legal grounds ukol doon sa mga factual allegations ng impeachment complaint. It was all procedural. Ito yung tinatawag na wagging the dog, na mas pinapalitaw na mas importante ang procedure kaysa constitutional law and principles, substance. Ang importante is the substance. Those who cannot address the substance, they rely on technical procedures, which is what she did here. Thank you, attorney. You're welcome. Meron pa po ba? Hello. Hello. Thank you, BBN. Next question from Rosalie Cas of UNTV. Nasel Tupalo. Good Rosalie? afternoon po, attorney. Yes. Good afternoon. Yeah. Kayo po naniniwala na matutuloy po yung trial, pero yung sagot po ba ni VP Sara sa writ of summons ng impeachment court, kinokonsideran nyo rin po ba yan na tactical move to delay the trial proper? Yan ho ay expected move. Kung hindi mo kayang sagutin yung factual allegations, you resort to procedure. Hahanapan mo ng ibang, idadivert mo, ililihis mo yung usapin. Yan ho ang nangyari dito. Inilihis ang usapin sa factual allegations of the complaint. Inilihis using procedural issues. Hindi ito yung bloodbath na inaasahan namin. Pero nonetheless, itutuloy namin ang paglalahad ng ebidensya sapagkat mahalaga na malaman ng sambayanan kung ano yung sakdal. Yun po. Attorney, moving forward po, do you expect, sabi nyo nga po, lagi kayong may expectation na on their part ay i-delay po yung trial proper. Pero ano po yung, if this is the case, pwede nyo po bang sabihin bakit kayo confident na matutuloy pa rin yung trial? Matutuloy ang trial because meron ng sagot
kung ang sagot niya ay ganyan lang, yan ho ay kanyang kakulangan. Hindi po papel ng prosekusyon na punuan ang kanyang kakulangan. Kami ngayon, we made allegations of charges based on facts. It is now for us, ngayon ay nasa sa amin na patunayan ito. So, kaya po kami ay kumpiyansa na dapat na matutuloy na po ito. Okay po. Thank you po, Attorney. You're welcome. Thank you. Thank you, Rose. We will now call Linesca Panti from GMA Online. You're recognized, Linesca. Yes, good afternoon po. Sir, Good afternoon. related, not exactly impeachment, but some of related. Should the ombudsman wait for the Senate impeachment court's verdict on the vice president before deciding whether she should be prosecuted or otherwise? Yes. Ang impeachment proceedings po is of primordial consideration. Yan ho ang pinakamataas na antas tungo sa panagutin ang impeachable official. Under the Ombudsman Act, Republic Act 6770, meron hong dalawang provision doon na sinasabi na ang ombudsman ay hindi pwedeng imbestigahan ang impeachable official because sapagkat ang mekanismo ay nakasaad sa saligang batas, impeachment, na ang may jurisdiction ay ang Senado, sitting as an impeachment court, number one. Pangalawa, meron din diyang provision na nagsasabi, kung iimbestigahan, maaaring imbestigahan ng ombudsman ang impeachable official kapag ang layunin nito ay mag-file ng verified impeachment complaint. Yun lang ho. So, ngayon, dapat, nagsimula na ang impeachment proceedings, nag-acquire na ng jurisdiction ang impeachment court, the ombudsman should await the outcome of the impeachment proceedings. The ombudsman should take a back seat and tignan niya yung ebidensyang ilalahad sa during the trial. So dapat ho bigyan ng pagkakataon ang impeachment court na nag-acquire na ng jurisdiction na isulong yung paglilitis hanggang ito ay matapos. Thank you, sir. Follow up lang po dun sa public statements ng Vice President. She said about looking forward to the trial. She wants a bloodbath. And yet, yung answer po niya ay more on the procedure rather than the factual allegations, as you pointed out. Do you view this as inconsistency on her part? Or do you think this is deliberate? The inconsistency is deliberate to, confuse the audience? Baduy ho ito, actions speak louder than words. You draw your own conclusions because nakalado yung facts eh. Nakita naman ho natin lahat eh. Is this going to be a blood path that she wants and she insists? Well, we'll bring the trial we'll see the trial to its conclusion whether it will be a bloodbath or not. Nasa sa kanya ho yan. Thank you po. That's all on my end. Thank you. Thank you, Linesca. Let us proceed with the next questions from Maris Umali of GMA7. Maris? Hi, Attorney Bukoy. Hello. In essence, the Vice President's legal team argues the complaint is procedurally flawed, legally baseless, and motivated by politics, urging the Senate court to dismiss it outright. Yung reaction nyo lang po rito, and gaano magiging kabilis yung susunod ninyong magiging hakbang? Ano po yung huli? Hindi ko paano? Basically, in essence, the Vice President's legal team argues the complaint is procedurally flawed, legally baseless, and motivated by politics, urging the Senate court to dismiss it outright. So, yung reaction nyo lang po dito sa lahat ng sinasabi ng kanyang legal team, and gaano po kabilis ang magiging susunod nyong hakbang para talagang isulong yung case pa rin against the Vice President? Okay, ulitin ko po. Those who cannot face the facts, those who cannot prove the substance of their defense, resort to procedure. Hindi yung ginawa ho yung sinabi ho nung legal team ay all conclusions. They're all conclusions. Ang gusto namin, factual and legal basis. Wala ho yung sa sagot eh. Paano? So saan ang direksyon natin? Ngayon, gaya na sinabi ko,
Kakulangan nila yun. Hindi nila sinagot yung factual allegations. On our part, we will proceed and address the factual issues. Mhm. And how soon? Of course, ito na, 20th Congress na, di ba? Magsa-start from scratch, basically? Magsa-start from? Scratch? From step 1? Hindi ho. We are at nasa stage na tayo nakasagot na eh. Okay? So ngayon dapat mag-pre-trial na. Bakit pre-trial? Kasi ho, sa dami ng ebidensya namin, kinakailangan i-pre-marking to eh, markahan. Mahirap ho magmamarka habang nagtatrial. Aksaya ho ng panahon yan. Kaya ang gusto namin magka-pre-trial. Pag matapos yung pre-trial, diretso na sa trial. Hihingi na kami ng trial dates. Hihingi kami sa impeachment court na mag-set ng trial dates para talagang sumulong na ito. Yun ang aasahan natin. In essence, attorney, hindi niyo nakikita ang good faith sa panig ng Vice Presidente sa paglahok sa impeachment case na ito? Well, sana ho wag na niyang i-divert. Sana. Pero sa mga nangyayari ho ngayon, mukhang may aasahan pa tayo na ibang paraan kung paano ito ilihis. Pag ito inilihis, then alam na natin kung bakit umiiwas na sagutin ng harapan. Yun lang po. Basta haharangan nyo lahat ng paraan ng paglilihis. Kung maliho yung ginagawa nilang paglilihis, kukontrahin ho namin. At sasabihin namin kung bakit. Ang gusto natin, ang gusto ng sambayanan, the clamor is, we go to trial. Thank you, attorney. You're welcome. Salamat, Maris. Thank you for waiting. It's now your turn, Ben Mendoza from Manila Times. Hi po, Kuya. Hi po, Atty. Bukoy. Good afternoon po. Yes, first question lang po kasi let me go back doon sa last impeachment trial, which is the impeachment trial of former Chief Justice Renato Corona. Of course, the Chief Justice was convicted, nawala siya, I mean, booted out from office. Pero later on, nag-decide ang Supreme Court na ibalik yung kanyang benefits kasi the Supreme Court felt that the Chief Justice was tried, mali yung pagkakatry sa kanya, so to speak. Ito po bang impeachment trial na to, do you expect na magkakamali ba ang trial ulit ng kay Vice President Sara Duterte? Kasi considering the history for impeachment trial, walang naging, yung mga, minsan sinasabi nila mali daw yung naging trial ng Senate. I mean, we heard nga from before na nagkaroon ng bayaran. So, are you expecting na baka magkaroon na naman ng maling mistrial ito dahil yun nga sinasabi nga ni VP nga that this is politically motivated? Nagkakamistrial kapag ang akusado ay hindi binigyan ng pagkakataon na harapin yung sakdal. Ngayon, no, binigyan ng pagkakataon ang Vice President na harapin ang sakdal. Kung paano niya hinarap ito ay through this answer ad cautelam. Ngayon, hindi ko huhulaan, I will not second guess kung bakit ibinigay ng Supreme Court ang mga benepisyo ng na-convict na dating Chief Justice. I trust in their discretion. I submit to their discretion. No comment po ako dyan. Ngayon, kung magkaka-mistrial ito, hindi ho kami ang magiging sanhi ng mistrial. But, tulad nung nasabi ko, ang mistrial is kung hindi nabigyan ng due process ang nasasakdal. So ngayon po, lahat ng pagkakataon ibinigay sa kanya. Nasa kanya na yung articles of impeachment, pinasagot siya, itong isinagot niya. Ngayon, nasa sa kanya yan kung titistigo ba siya o hindi. Haharapin ba niya yung factual allegations o hindi. Nasa kanya ho yan. But on the part of the prosecution, we will afford her every opportunity. Lahat ng pagkakataon para harapin niya ito at ipaliwanag niya ito. Yun po. Last question on my end. Attorney, I read nga yung ad cautelam na reply niya sa summons and answer ad cautelam and yun nga, she explained it na it's all political, na the court impeachment. You explained it already. Sa tingin niyo po, attorney, do you think the senator judges would consider her ad cautelam answer and one of her allies raised it to dismiss the case? Are you seeing that? Nakita niyo po ba yun? That's one scenario, isa kong posibilidad yan. Pero ang importante ho dyan, hindi pa niya kinikilala nga hanggang ngayon ang kapangyarihan ng impeachment court. Pero lahat ito liliwanagin namin sa reply. Lahat to. I don't want to preempt it, but lahat ito liliwanagin sa reply.
Okay. Kailan niyo po balak i-submit yung reply? Within the time frame po ba na inano ng Within the next ng within the next 3 days. after na na-receive niyo po yung reply? Which is already so- na-receive niyo na po yung reply. Opo, at the earliest, probably by Friday, ready na po yan. Okay. Thank you, Attorney. Thank you, Kuya. Salamat, You're Red. welcome. Tawagin natin si Vic Sumintak from Net25. Vic, please proceed with your questions. Attorney, good afternoon po. Good afternoon. Okay. Sir, the action of the defense panel by filing answer at Cotilam that according to your interpretation, that is the continuous defiance of the defense panel to recognize the jurisdiction of the court or the impeachment court. Meron po bang sanction na maaaring ipataw ang court sa ginagawa nila? Wala, hindi na kailangan sanction. Nasa impeachment court po para tanggapin o hindi yung ad cautelam na answer nila. Ano po ang repercussion niyan? Kung maaring sabihin ng impeachment court na kilalanin niyo muna yung aming kapangyarihan, submit to our jurisdiction, or maaring sabihin ng Supreme Court, yung kilalanin, you're in default. Pag in default po, you waive your defenses. Yan ang Hindi po sila- pwedeng punta. Hindi sila maaaring i-contempt, Attorney. Wala, hindi ho yan. It is the Vice President that pays the price for the consequence. Okay. Sir, kanina din nabanggit po ninyo na mayroon pa kayong inaasahan na maaaring procedure or technicalities na gagawin nila in order to delay the trial. Pwede niyo po bang banggitin ano po yung inaasahan niyo pa na maaari nilang gawin? Hindi ho, I will not second guess the defense. Tsaka hindi ho sa inaasahan. May agam-agam lang ho. May pag-aagam-agam lang na baka. Baka. Ngayon, kung ano po yun, I don't want to second guess the defense. Okay. We'll wait and see. Thank you, Attorney. Walang anuman. Thank you, Vic. Earl Tobias from IBC 13. Attorney, good afternoon po. Hello? Hi, Attorney. Balikan ko lang yung tanong dun sa answer ad cautelam nga. Somehow ba, is it a fair statement na sabihin naniniwala ang prosecution na naghahanap ng butas sa teknikalidad ng proseso ang kampo ni VP Sara Duterte? Tama po yan. That's our impression. Sir, Na umaasa sila na through technicality, makakalusot si Vice President Sara at i-dismiss na ito. That is the whole purpose of this answer ad cautelam. Kaya lang, ang gaya po ng pinuna ko, humihingi ka ng relief from the court. Humihingi ka ng decision from the court. Pero hindi mo naman kinikilala yung kapangyarihan eh. You have yet to submit to the authority of the court. Kaya kami ad cautelam. Gaya, ibabalik ko doon sa kanilang entry of appearance. Dapat sabihin nila kung bakit sila ad cautelam, bakit nila bakit sila merong caution sa jurisdiction. Yun yung ad cautelam for caution. Kung mag-enter ka ng appearance at papile ka ng answer, make it categorical. Kung kini-question mo ang kapangyarihan, sabihin mo kung bakit. Sir, follow up, kung ganun po, does that give an impression towards the House Prosecution Panel? What kind of impression does it give to the House Prosecution Panel? Is it fair na sabihin they're somehow evasive to whatever is gonna be unveiled sa impeachment trial proper? Absolutely. Absolutely. You resort to procedure when you cannot respond to the substance of the complaint. Copy, sir. Last na question na lang din related with that. Kung nasabi nyo nga po kanina, parang all roads lead to the trial proper, pre-trial, at yung magkaroon na ng paglilitis, makita na ng publiko na umusad na to alinsunod sa konstitusyon. At any part of the trial ba, attorney, meron pang parte o pagkakataon na justifiable pang i-dismiss yung impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Sa aming humong paninindigan, there is no justifiable reason to dismiss without a trial. Dahil ang mandato is to try and to decide. Not to dismiss without trial. Subalit, gusto ko pong idagdag, kami po ay naniniwala pa rin na ang mga husgado ng impeachment court ay gagawin kung ano ang wasto. That they will do the right thing in accordance with their mandate, in accordance with the Constitution, and in accordance with what is right. Yun lang po. Thank you, attorney. Thank you, You're Earl. welcome. Thank you, Earl. Let us now call Willie Delgado from DCMM. Willie? Good afternoon, Attorney. Good afternoon. Curious lang po ako. Doon po sa naging answer ng kampo ni BP. Curious lang po ako nagiging laman ng inyong reply. Kung sakasakala. Let's not preempt. Yun lang po. Let's wait until the reply. Let's wait until the reply.
Kasi kahit anong sabihin ko ngayon, kung wala naman doon sa reply, haka-haka rin ang lalabas. Ayoko ho manghula. So ano Then na ako po, pong... ako po ay spokesperson hindi po ako private prosecutor So kung ano ho yung ilalahad nila, yun ang ipapaliwanag ko sa publiko at sa media. Sana ho, yun ho. Alright. So, since dumating na po itong answer ad kateram ni BP Sara, ano na pong next na mangyayari, especially sa impeachment court? Para sa amin dapat tumuloy na sa pre-trial. Mag-pre-trial na. And then let's proceed to trial. Without delay. Let's proceed to trial forthwith. Nagasgas na po yung salitang yan, forthwith. So malayo po yung possibility na bigyan ng way ng impeachment court yung hinihiling, yung pangunahing hinihiling ng kampo ni BP Sara na i-dismiss yung kaso outrightly. We trust that the impeachment court will do the right thing and perform their constitutional duty to try and decide this case. All right. Last point. Kasi doon sa isang press ko ni Attorney Tonggol, nagkaroon siya ng mga pahiwatig na kung ako sa kampo ni BP Sara, magpa-file ako ng dismissal. Now, sa naging komento rin ni Attorney Princess last week, baka naman daw nag-e-echo lang si Attorney Tonggol kung ano yung saloobin ng impeachment court. Dito sa naging sagot ng kampo ni BP Sara, halos parehas. Walang pinagkaiba doon sa naging statement ni Attorney Tonggol at saka doon sa gusto mangyari ng kampo ni BP Sara. Attorney. Kaya ho, if you will remember, kung maalala nyo, pinuna ko po yung sinabi ni Attorney Tonggol na binobroadcast niya sa publiko kung ano yung paninindigan or magiging aksyon ng depensa ng Vice President. Kaya sinabi ko, hindi trabaho yan ng spokesperson ng impeachment court. Hindi niya trabaho yan. Because anuman ang sabihin niya will reflect on the impeachment court. Kaya ho nagkakaroon ng ganyang mga haka-haka na, kita mo na, yung final ni Vice President Sara, gusto niya ma-dismiss. Okay? Kaya ho, I called him out na dapat hindi ganon. Huwag siya magsasalita because he is binding the impeachment court. Yun ang pagkakamali doon na napuna ko. Thank you, Attorney. Thank you. Thank you, Willie. Seeing no additional questions from the media, we will now proceed to the closing statement of Attorney Bukoy. Sir? Nais ko pong ulit-ulitin, I cannot overemphasize ang kahalagahan ng prosesong pinagdadaanan sa Senado, sa impeachment court, sapagkat ito'y isang prosesong apektado ang sambayanan. Accountability, pananagutan, moral na pananagutan. Kaya mahalaga po na tayo ay magtulong-tulong na hukayin kung ano ang katotohanan. Sa bahagi ng publiko, mangyayari po ito, maa-achieve ito kung lahat tayo ay makikisali dito. Mag-o-observe dito, exercise vigilance. Yun lang po. Maraming salamat po ulit.